Good day, sir. My name is Martin Verminusa from G2C. Today, I will report the watertight integrity. Watertight integrity refers to a condition in which all parts of the ship's hull, bulkheads, decks, and closures, like doors, hatches, and bulbs, are properly sealed to prevent the ingress of water. It, it is a critical component of the ship's design and operational safety, ensuring the vessels can withstand flooding and maintain buoyancy and stability even if part of the ship is damaged. Okay. Ang watertight integrity ay tumutukoy sa kondisyon kung saan ang lahat ng bahagi ng kasko ng barko, bulkheads, kubyerta at mga pagsasara tulad ng mga pinto, hatches at balbula ay maayos na tina tinatakan upang maiwasan ang pagpasok ng tubig. Ito ay kritikal na bahagi ng disenyo at pagligtas ng operasyon ng isang barko. Tinitiyak na makakayanan ng sasakyang dagat ang pagbaha at pagpanatili ng buoyancy at katatagan kahit ng bahagi ng barko ay masisira. Let's proceed to the importance of maintaining watertight integrity. The first one is prevent flooding. By keeping water out of vital compartments, it limits the spread of flooding to localized area which is crucial in an emergency. Sa pamagitan ng pagpapatiling walang tubig at mamahalagang kompartamento, nalilimitahan nito ang pagkalat ng pagbaha sa mga lokal na lugar na nakapapahalaga sa panahon ng emersensya. The second one is prevents buoyancy. If water is prevented from entering critical space, the ship remains afloat even if one or more compartments are breached. Kung mapipigilan ang pagpasok ng tubig sa mga kritikal na espasyo, ang barko ay nanatiling nakalutang kahit na may isa o higit pang kompartmento ay nasira. The third one is maintains stability. Flooding in unintended areas can cause the ship to less of capsize. Watertight boundaries ensure the vessel stay upright and balanced. Ang pagbaha sa mga hindi may inaasahang lugar ay maaaring maging dahilan upang ang barko ay sumandal o lumubog. Tinitiyak ng mga watertight boundaries na ang sasakyang dagat ay mananatiling tuwid at balance. The fourth one is support damage control. Watertight doors and hatches help isolate damage, allowing the crew to focus damage control efforts where needed without risking other compartments. Ang mga watertight doors at hatches ay nakatulong na isolate ang mga pinsala na pagmamahintulot sa crew na magtuon sa mga pagsisikap na damage control kung saan kinakailangan ng hindi inilalagay sa mga panganib ang ibang mga kompartmento. The fifth one is protect critical system. Selling of compartment ensure vital equipment such as engines, generators, and communication system are less likely to be disabled by water increase. Ang pagsasara ng kompartmento ay tinitiyak na mahalagang kagamitan tulad ng mga makina, generator at mga sistema ng komunikasyon ay mas malamang na hindi ma-disable ng pagpasok sa tubig. The sixth one is compliance with regulations. International marine law like SOLAS
required shape to maintain watertight integrity to meet safety standards. Ang mga internasyonal na batas ng pandagat tulad ng SULAS ay nangangailangan sa mga barko na mapanatili ang watertight integrity upang matugunan ang mga pamantayan sa kaligtasan. Proceed to consequence of compromise watertight integrity. The first one is uncontrolled flooding. Ang tubig ay malayang papasok at kakalat sa barko. The second one is rapid sinking or capsizing. Dahil sa mabilis na pagpasok ng tubig, maaaring mabilis na lumubog o magbaliktad ang barko. The third one is loss of life and cargo. Ang pagbaha ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng mga tao o pagkasira ng mga kargamento. The fourth one is this reduce time for evacuation or damage control. Dahil sa kaguluhan at panganib, mababawasan ang oras para sa makalikas ng mga tao at makontrol ang pinsala.